Hello, hello, hello mga kabsat. Hello, hello po. Sorry, natanggal yung saksakan ng wifi. Ewan ko, natanggal yata yung aso ko eh. Putragis. Ulitin natin to guys, ulitin natin. Pasukin natin ulit. Sorry ha. Take two tayo, take two. Lights, camera, action. Alright, pasok. Attorney Enzo Recto. Ay, sorry. Enzo Recto tuloy. Attorney Rene Bueno. Alright, pakinggan natin si Attorney Rene Bueno, kabsat, no? Dito sa kanyang ICI Quiet Crisis. What's really behind the resignation? Alamin natin dito kay Attorney Rene Bueno, mabsat. Dalawang sunod na resignation mula sa mga miyembro ng international independent commission. Nalilito rin ako dyan. Oo. ICI, ICI, oo. ICI, kahapon si Babe Singson, ngayon naman ay si Rodolfo Azurin Jr. ang siyang nagbitaw bilang special advisor ng nasabing independent commission. So medyo may practical and political impact to eh. Itong pagbibitiw ni Singson at ni Azurin. Pagkatapos, tinabayan din ng refusal to cooperate and to attend the invitation by ICI of this congressman from the city of Davao, si Pulong Duterte. Umiiwas na dumalo sa isang invitasyon. Sa kabila ng lahat na itong kanyang tinutuyan ni si Sandro Marcos ay buong tapang na nagpunta sa ICI at hinarap ang mga katanungan ng investigating body. Yung part may halong politika. Shout out, Rhino Canese, Elvira G. Carl Roy, shout out. Undermine yan yung public trust and confidence sa ating gobyerno. Yung sunod-sunod na resignation na sinimulan ni Mayor Magalong, sinundan ni Babe Singson, at ngayon namang araw na to ay si Rodolfo Azurin Jr. So ibig sabihin, there must be something wrong with the organization. Okay. Because if there is none, definitely tuloy-tuloy ang pagsiservisyo dyan ng mga appointive officials. So dapat malaman ng ating executive department kung ano ba ang problema dito sa independent commission na to. Kasi pag hindi natin tutuklasin ang root of the problem, there might be continuous yung resignation dyan. Isa-isa mawawala yan. Tapos palit tayo ng palit. So mababalam yung kinoconduct na investigation ng ating pamahalaan upang madiskubre kung sino-sino ba yung mga mandarambong na yan sa ating gobyerno. So may negative effect yan eh, di ba? It will undermine yung confidence, yung trust natin sa ating gobyerno. Sabi nga ni Enemy Downfall, i-cut lang natin yung sabi niya rito na malinaw po naman ang sinabi ni Singson, ipapadala ka sa giyera, wala kang armas. Ayun, partner. Yan ang isa sa nirereklamo ni Babe Singson, ultimong pag-print ng mga materials sa loob ng opisina, ay inaabonohan nila. So ibig sabihin, really? no sufficient adequate fundings diyan sa komisyon. So pag ganyan, kung ikaw ang mismong bubunot sa bulsa mo para gastusan ang operations ng commission, ay mawawalan ka ng ganang pumasok pag ganyan. Volunteer ka na nga for public service, tumutulong ka sa gobyerno, pero wag naman to the extent na gagastusin mo na yung sarili mong pera para lang patakbuhin yung commission na yan. Ang dami-daming pondo ng Pilipinas bakit ba hindi pondohan yan? Kahit pang sweldo. Yung staffing pattern, wala din yung mga staff na sumusuporta for the operations of the office, wala ding sapat na pondo para masustentuhan yung mga staff dyan sa komisyon. Binuo pala ito, partner, hindi ganoon kahanda? Actually, that is now what appears doon sa mga reklamo ng mga appointed dyan. Sapagkat hindi mag-resign yung mga yan kung kompleto ang recados, kumbaga sa ulam, may bawang, sibuyas, kamatis at mantika, yan lahat. Pero kapag mantika lang, wala kang bawang at sibuyas, anong lasa na niluluto mo dyan? Yun lang. At saka partner, nasa usapin din itong ating ICI na ito na magkaroon ng batas para magkaroon ng pangil
no sa ginagawang ito na investigasyon kasi sila ay independent body lang, partner. They're just for recommendations lang for the ombudsman pero kung hindi ito batas, partner, yung pangil ang sinasabi doon para makakilos at makapagsampa ng o marami pang maimbestigahan. Bukod sa pangil, wala ding ipin. Gilagid lang, partner. Lagi Paano yung kung kakainin mo buto-buto? Naku po. Paano hindi nga, ganito, di ba? Oh. Medyo nakakatawa, but if you will try to make an analogy of the situation, it's almost the same. How can you bite a food if you do not have the teeth? Correct. Pangil. Paano ka magkakapangil kung wala kang ipin? At saka, partner, correct me if I'm wrong, mga kayubi, parang I've heard that ang hirap on the part of the member ng ICI, hindi ka knowledgeable because hindi ka lawyer. Tama? Yes, correct. Kasi isa lang ang lawyer yata dyan, si Oho. Justice Reyes. Oo. So, tapos tinanggal mo si Singson. Kaya nag-resign si Si Singson. Singson. Si Singson has institutional expertise. Yeah, as a Ay, DPWH. because of his years of experience sa Oo. public works at sa kanyang edad, di ba? Mm-mm. Ay malaking kawalan yung kanyang resignation dyan dahil malawak ang kanyang kaalaman pagdating sa infrastruktura eh. Mm-mm. So sayang no, nawala yung isang merong technical expertise on the matter of public works and infrastructure projects. So malaking kawalan nyo kasi dapat hindi nila pinakawalan nyo. Pagkatapos, iisa yung abogado, dapat dyan, hindi three-man body yan dapat mga 5 yan eh. Bakit partner 5? Oh. Kasi isang chairman, tapos yung 4, dapat tama yung kay Singson, dapat galing sa engineering or public works, di ba? Oo. Tapos dapat doon 2 abogado. Abogado. Tapos isang dating may broad experience sa investigation works, di ba? So, like for instance, galing sa katulad ni Ping Lacson, yung mga ganong tipo or kalibre na tao, 2 lawyer, 1 engineer. Oo. So tama na sana yung kay Singson pero kulang ng suporta from lawyer and investigator. Oo, yun. Naku, sabi pa nga ni Maylin, laban po kayo, wag niyo po kaming sukuan para sa bayan, para po sa korupsyon. Makikita mo dyan kung talagang walang power and authority ang ICI. Look what they will do with the refusal or lack of cooperation on the part of Congressman Pulong Duterte. He refused to attend the investigation or the invitation of ICI. Now, what will be the next legal step of ICI in order to compel Representative Duterte to cooperate with ICI? Oh, yun nga, partner. Because Pulong, there is a question against Pulong regarding the 51 billion pesos flood control fund, which until now remains unsettled or unresolved yung question na yan. But nung inimbitahan siya, he refused to cooperate. So what will the ICI will do? If ICI does not have the authority, it does not have the teeth to bite the bullet. Yan ang matindi. Kasi hindi siya umaten, partner no? Diba? Ano ba yun? Kinikilala ba yun? Kinikilala ba yun ni Pulong? Mukhang... kasi nga sasabihin ni Pulong dyan, hindi niya nire-recognize ang jurisdiction ng ICI because he belongs to a different department, di ba? From legislative siya. Pero dapat malinaw doon sa charter ng ICI. They will investigate somebody from the legislative department, ano yung next action, legal action that they can perform in order to compel this officer from another branch of the government to cooperate with them. Yeah. Ngayon, anong gagawin niya? Pero sa akin, siguro, dapat gawin dito ng ICI is to recommend the filing of an administrative charge against Pulong Duterte for refusal to cooperate with another branch
of the government Mm-mm. conducting an investigation. Okay. Dito kasi kung may nag-submit din, no, another thing is that Mm-mm. if there is someone who submitted evidence against Pulong Mm-mm. related to the 51 billion funds, then the failure of Pulong Duterte will serve as a disadvantageous na malalagay siya sa disadvantageous position Oh. because kung kompleto yung ebidensya at dokumento laban sa kanya Mm-mm. regarding the 51 billion na funds, then ICI now can recommend without his cooperation for as long as may formal invitation niya, recommend mo sa ombudsman for the proper investigation yun. ng 51 billion funds. Pahala si Oh, yun. ombudsman dyan Tama. O, ganun na lang, partner. Oh. and file the complaint with the Sandigan Bayan if Tama. Pulong will continue to refuse to And- attend the investigation body. And I think ito pala nga, hindi siya umattend, partner. What do you expect? I mean, di ba? More of... If I were part of ICI, I will convince my colleagues to prepare a recommendation to the Mm-mm. ombudsman and institute the formal investigation against Mm-mm. Pulong Duterte. Correct. That is the proper thing to do. Partner, sabi dito ni Sweet Day, wala kasing contempt power ang ICI. Kaya yung panukala ni De Lima, I don't know if you've heard about it, partner, na yung may panukala si Representative De Lima na sana mapasa, no, yung contempt power para sa ICI. Work today is broken. We're all Para bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. So maganda yung proposed bill ni De Lima diyan Mm-mm. sa Doc, no, diyan sa House of Representatives. But the thing is that the people now are becoming impatient. They wanted the public officials involved in the flood control scam to go to jail before Christmas. Kaya ito namang executive department sa pangunguna ng ating Pangulo Mm-mm. ay nag-apura na maggumawa ng isang independent commission ICI. na lumalabas ngayon na kulang-kulang ang armas Mm-mm. at biglang lumusob sa gera na nauuwi ngayon sa isa-isang resignation ng mga opisyal tapos papalitan mo na naman. So hindi mo din masisi kasi may kakulangan sa executive, may pagkakamali din, no? Masyadong agresibo ang taong bayan, pinipressure ang gobyerno. Oo. So ito ang lumalabas. Ito ang Oo. lumalabas na resulta. Mm-mm. Parang may mali dito. So dapat ang ating mga mamamayan ay miski sa relasyon sa kasal, sinasabi natin yan. Dapat number one rule is dapat maging patient ka. Oo. Otherwise, the relationship will fail. Oo. Tama, pasensya talaga. It is almost like in the case of a state, a government in relation to the people. Oo. So pag ganitong minamadali mo, partner mo, ay mahirap yun. Oo. Kailangan mahabang pasensya, partner. Mahabang pasensya. Oo. And let me just clear, ang sinasabi din at pinupunto ng ICI, ay kanina kasi may balita or press con dito, partner, na ang mga kababayan kasi natin, ipakulong nyo na, bilisan nyo na. Nililinaw nila ang kanilang tungkulin, partner, ng ICI, and it's just for investigation. Then idadali nila to for ombudsman. Kasi ang pinupunto ng mga kababayan natin, yung ICI ang magpapakulong, partner. Akala nila kasi the ICI is a court. Oo. For the information of Yun. everyone, lalo na sa mga kayubi natin, alam na alam to. Ay, mga kayubi pa. Matatalino, oo. Mga kababayan natin, mga kayubi. Kasi ang ICI is not a regular court or you Yun. cannot bayan. Correct. It is merely an investigating body. Correct. No? Nagre-recommend lang yan for the public officials they found no potentially liable Yes. for the commission of crime. So nagre-recommend lang yan. So parang back-up lang sila talaga dito ng Office of the Ombudsman. They are not the court who can
issue the warrant of arrest. Oo. Yun nga ang isa din sa pinupunto nga doon, partner, na ang dating ang taong bayan ay nang nape-pressure ngayon is yung ICI na parang pagka bilisan nyo kayo yung magkulong kayo, nasa kanila ngayon, nasa sila, hot seat sila, partner, na sila yung pinutumbok ng taong bayan na sige na, bilisan nyo na. Di ba? Conception kasi hindi masyadong napapaliwanag din kasi minsan na itong ICI is not a court. So ang akala ng tao tuloy, korte yan. Oo. Yan. Yan Dapat yun. pinaliliwanag ng gusto yan Oo. sa ating taong bayan. So, Ang hindi nagkakaroon ng di pagkakaunawaan Oo. between the government and the people. Oo. Tsaka alam mo naman, sabi mo nga napaka-impatient, tama no, partner, ng mga kababayan natin. Yan, no? Mm-mm. Pag ikaw humawak ng kaso, number 1 rule yan, pasensyoso ka dapat dyan. Oo. Hindi lang pala sa relasyon ng mag-asawa, no? Pati sa kaso. Yes, so lahat naman tayo may relasyon relasyon ng gobyerno sa taong bayan, relasyon ng huwes sa mga abogado, Oo. relasyon ng abogado sa testigo, lahat yan, may pasensya ka dapat dyan. Correct ka dyan. Attorney Beno, Yon! Law and Beyond. Salamat, attorney. Guys, may sisingit pala ako na isang topic. Saglit lang to. Tungkol sa PhilHealth. PhilHealth time, Absat. PhilHealth. Okay, countdown time. Maraming salamat, Attorney Rene Bueno. Minsan napagbabalitan ko si Attorney Rene at si Attorney Enzo Recto. But anyway, maraming salamat, Attorney Rene Bueno. No, talagang medyo nagkakaroon ng pandyan. Agam-agam o ano mangyayari sa ICI. Anyway, ito pag-usapan natin. Pinaka-last bago tayo mag-lunch break, Mabsat. Sakto. Saglit lang to. Alright, here we go. Countdown muna tayo, Mabsat.